Kapatid, may pangarap ka ba sa buhay? Gusto mo bang magkaroon ng sariling bahay, magpatayo ng negosyo, o maging financially free? 'Di ba? Para hindi mo na alalahanin ang kinabukasan. Kung yan ang gusto mo, ang tanong ko, ano ang pumipigil sa inyo? Yan ang pag-uusapan natin sa episode na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Alam nyo, lahat po tayo gusto natin magtagumpay. Pero ang tagumpay po ay nagsisimula sa munting pangarap. Pero ang tanong, bakit kaya ang karamihan po sa atin hanggang pangarap na lang? Parang yung kantang, Pangarap ka na lang ba o magiging katotohanan pa? Bakit? yun na yun. Di ba, napakaganda ng tanong, napakaganda ng kanta na sinira ko. Yan po ang pag-uusapan po natin. We're going to talk about financial dream. Una sa lahat po, medyo mahaba tong episode natin na ito, kaya bear with me, kumuha kayo ng papel at ballpen. Actually, this is a parang free seminar and a coaching session already for you. Kung wala kang time, please stop watching this. Sayang na yung oras mo. Dapat maliwanag ang iyong financial dream. Kung hindi malinaw ang iyong financial dream, ang question lang, paano mo mararating yan? Para sa biyahe. Di ba, kung wala kang destination, paikot-ikot ka lang. Subukan mo na lumabas kayo. Lika, labas tayo. Saan tayo punta? Basta, lika. Stroll lang. Natapos yung araw, wala namang napuntahan talagang destination. So, syempre, parang gusto mo makaipon, let's say, ng 1 million or makapag-aral yung anak mo. Syempre, sa magandang school, makabili ng bahay, mag-retire na maaga. Kaya nga, ang unang kailangang gawin mo, first things first, ano ang pangarap mo? Isulat mo sa isang papel. Ang iyong short term, medium term, and long term ng mga pangarap. Short term, lagyan natin ng petsa at ng taon, 1 to 5 years. Yung medium term, 6 to 20, 21 and above. Short term, 10 lang, makawala sa utang, makabili ng motor o sasakyan. Medium term, like for example, makapag-ipon ng educational fund para sa anak, makabuild ng bahay. Diba? Long term, for retirement. So, sulat niyo po. And then, next, alam mo, ito yung reality. The bigger the dreams, the bigger the challenges, the bigger the vision, the bigger the opposition. Kaya, ask yourself, honestly, magaganda naman itong pangarap natin eh. Tanungin nyo na lang sarili nyo, ano man ang pumipigil po sa inyo. Let's face it, marami po sa atin natatakot na harapin ang ating problema, yung ating mga challenges. And I do understand where you're coming from because I felt it before. Sometimes it's so hard to face the challenges, especially if the challenge is your face. Yun, di ba? Marami tayong mga fears eh. Takot tayo na talaga magkamali, takot tayo na mag-fail, takot tayo na sumubok, takot tayo na mawala ng pera. Kaya nga ito lang, kailangan natin maintindihan. Ang takot po ay normal. Pero wag hayaan natin ang takot ang magdikta sa buhay mo. Actually, when you look at it, failure is not the opposite of success, but it is part of the process of success. Bakit? Kasi wala pa ako nakitang tao na nagtagumpay na hindi nabigo. Again, meron tayong mga ibang tao na hindi nagsisimula kasi yung feeling nila, aside from natatakot mag-failure, parang feeling nila hindi nila deserve. Wala silang alam, wala silang resources. Pero ang tanong ko sa iyo, and I want you to be honest with yourself, paano ka magsisimula kung parati ganito na lang ang mindset mo? Let's do this as a processing session na ano ang pumipigil sa iyo right now. I want you to type it in the comment section. Now, in order for us to make our dreams to become a reality, ito yung pinaka-importanting part. As you determine already what you want, as you determine what are the challenges, ito yung third, grabe. If you were able to answer this, I do believe kakayanin mong matamaan yung anong gusto mo. Bakit? Why? Ngano, mga Bisaya. Yun nga, bakit mo gusto maabot ng imong pangarap sa imong kinabuhi? Importante to mga kaiponaryo. Kahit na malinaw sang bagay, alam mo yung gusto mo, alam mo yung mga challenges, pero kung kulang ka sa motivation, it will not work. Like for example, bakit mo gusto mag-ipon? Baka gusto mo mag-ipon para sa emergency fund, para sa pamilya mo. Or let's say, para makabayad sa utang. Bakit mo gusto mo magtayo ng negosyo? Di ba kasi gusto mo makalaya na sa 9 to 5 mong trabaho? Bakit gusto mo ma-achieve ang financial freedom? Para ma-enjoy mo yung buhay mo na wala kang stress, di ba? Ako, kung bakit ko ginagawa ko, 2 reasons. Number 1, I do not want my children to experience what I've experienced when I was young. Number 2, I want to provide the best for my aging parents. And number 3, ayaw kong mag-alala tungkol sa pera. Kaya yung dapat yung yung bakit, yung dahilan, why mo is should be so clear. Kasi bakit? Whenever you feel down, whenever you feel disappointed, you just go back to your why. Diba? Your big why. Hindi ka basta titigil kahit mahirap ang daan dahil meron kang pinanghuhugutan, meron kang inspirasyon, meron kang motivasyon. Grabe. Kaya nga challenge ko sa inyo ito kasama Miss Chris Lee, Clarabel Lanuevo, and Heisters TV, ating mga loyal follower and subscribers. Nako, I wanna challenge you. Ano ang dahilan mo? Pakitype ulit sa comment section.
Grabe tong coaching session natin to. Libre pa to. Next. So ngayon, may dahilan ka na. The next question that you need to answer is this. How badly do you want it? Gaano mo kagusto ang pangarap mo? Yung parang, is it just okay? Is it bad enough? Or you want it really desperately? Yung talagang, makakapaghintay pa ba siya? Kung makakapaghintay, pa-procrastinate mo na. Tsaka na lang yan. Pero kung talagang yung desperate ka na, you want to do whatever it takes, you will start not today, not tomorrow, but yesterday. May kasabihan nga kung gusto, gagawa po ng paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Gaano mo ba talaga kadesperado na gusto mo na maabot ang pangarap mo? Kung interesado ka lang, interesado ako, kahit alam, kwentuhan lang naman to eh. Kung subok lang, subok ka. Pag nahirapan ka, susuko ka. Pero kung ikaw, sinasabi mo, desperado ako, I'm willing to do whatever it takes. Nako, maniwala ka, ipaglalaban mo yan. And finally, the last question that you need to answer is what? Paano mo maaabot ang financial dreams mo? Again, lahat tayo may pangarap. Anong gagawin mo para maabot mo to? Ito lang po sabihin ko po sa inyo. Ano na nagawa mo dati that's helping you to push towards your financial dreams? At kung may nagawa ka dati, effective ba o hindi? Kung hindi siya pa effective, ibig sabihin may mali kang ginagawa, 'di ba? Kung effective siya, ipagpatuloy mo siya. And last, para sa mga tao na magsasabi, Chinky, meron akong pangarap pero di ko alam kung paano mag-umpisa, saan mag-uumpisa dahil walang nagko-coach at walang nag-guide po sa amin. you know what? If you want to be guided and coached already, kung seryoso ka lang with your dreams, may maganda akong balita. You just join our movement. Yung movement po namin, no? Yung tinatawag na TYL, Transform Your Life, the Yayamanin Life Movement. Dito po, we want to coach, we want to guide, we want to mentor yung mga taon to become financially literate. That's number 1, to become financially disciplined. Number 2, and number 3, to become financially responsible. If you fall under this criteria, gusto mong matuto about finance, gusto mong maging disiplinado, at gusto mong maging responsible pagdating sa finance, check out the TYL movement. Okay? Maraming salamat po. I hope that I'm able to enlighten you. Comment lang kayo sa baba if you want to know more about TYL. Dito tutulungan namin kayo to build, again, the right mindset in order for you to hit your financial dreams. Maraming salamat po. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.